Pinag-uusapan ngayon sa Korte Suprema yung General Appropriation Act kung saan nga po may mga proponent na nagpapasok nga ng mga insertion po pagdating po sa budget. So yung mga politiko, kanya-kanyang pasok po sila ng mga project para makakubra sila ng pera. Andyan na nga po yung Ghost Project ng DPWH, yung mga Farm to Road Project, yung mga pailaw sa mga kalsada. So, kalimitan mga nagpapasok, ang mga nag-i-insert nga po ng mga budget ay mga politiko po, mga congressman, mga senador, andyan pa yung mga cabinet secretary, yung mga talagang empleyado ng gobyerno, mga appointed ng presidente, di ba, mga ganyan. Pero dito, kung maniniwala ho kayo, may isang line item doon na nakapasok sa insertion ng DPWH. Meron pong line item nga na sinasabi na ito para kay First Lady Lisa Marcos. So saan ka nakakita na isang tao na wala namang walang kaugnayan sa departamento ng gobyerno pero nakakahingi po o humingi ng budget sa DPWH para maging project. So ito, panoorin po natin itong balitan kung saan nga sinasabi si First Lady Lisa Marcos meron pong insertion dito sa national budget kung saan nga ang pumirma niyan si Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Hiningan din natin ng panig si House Speaker Bogie D at si DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget. So, kung totoo man itong balitan to, kasi ito galing mismo to sa files ni Catalina Cabral, yung dating secretary o undersecretary ng DPWH na ngayon ay yumao na dahil nga hindi kinaya yung pressure nung nangyari sa kumbaga nabubulat-lat na yung sindikato So kinuha niya na yung buhay niya. So ang magiging problema na lang dito ay paano patutuhanan yung leak sa DPWH na merong ang line item itong si First Lady Lisa Marcos. So ito yung maituturing na first time in the history ng Pilipinas na isang First Lady humihingi ng budget o humihingi ng proyekto sa DPWH para makapagpagawa ng proyekto. So 100 million po yung hinihinging project
ni First Lady Lisa Marcos, kung totoo yung balita ha. Pero ganun pa man, kung sabihin na natin, for the sake of argument sa muna, totoo na talagang hiningi yan ni First Lady Lisa Marcos, bakit pinayagan ni Bongbong Marcos? So, ibig sabihin, talagang kinukonsinti niya yung mga maling gawain sa gobyerno, kahit pa asawa niya yung humingi ng budget na dapat wala namang budget yung mga yan. Tumutulong lang. Tulad na lang sa mga nakaraang mga presidente, di ba? Si Erap, yung kay GMA, yung kay Fidel Ramos, yung kay Pangulong Duterte, 'di ba, which is si Hanilet yata yung kasama niya noon, 'di ba? So, walang mga proyekto pero tumutulong sila sa mga activity ng presidente. Sila yung umaharap, sila yung nagiging frontrunner kapag hindi makakapunta yung presidente. So, ganun lang yung nagiging trabaho ng mga first lady, mga first gentleman, mga asawa ng presidente. Pero dito, kung totoo, nakikialam din sa proyekto ito si First Lady Lisa Marcos. So, ibig sabihin, talagang ganid pagdating po sa pera. Siyempre, pinag-uusapan 100 million. So, kung kukuha ka dyan ng 20%, it's 20 million. So, napakalaking halaga pa rin yun. Pero, siyempre, sa kanilang mga mayayaman, maliit na bagay lang yun. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, napakalaking pera po ng 100 million, 20% yan is 20 million. So, ganun po kalaki yung kinukuha po ng administrasyon ni Bongbong Marcos para lang sa, hindi natin alam kung talagang matatayo yung proyekto na yan, pero kung titingnan mo kasi kung sino yung proponent, sino yung kumbaga, yung nagbabackup in ngayon, yung House Speaker, si Faustino D. Siya yung representative that time na, kumbaga, yun yung nag-sponsor dito sa line item ni First Lady Lisa Marcos. So, kung ano man to, hearsay pa naman to kasi nga, dahil nga wala na si Ma'am Catalina Cabral, so hindi niya na kayang patotohanan nga yung item na yan. Pero, still, andun pa rin yung facts na talagang ganid talaga sa pera itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi nga, kahit yung First Lady humihingi ng budget. Isipin nyo yung anak, si Sandro Marcos, sinasabi, malaking din budget yung hinihingi niyan. Si Bongbong Marcos humingi rin ng komisyon. Si Martin Romualdez, di ba, sabi ni Saldico. So, talagang ang target nila rito, kunin yung pera ng taong bayan, ubusin talaga. Pero kung titingnan nyo naman, wala namang proyektong na ipatayo si Bongbong Marcos. Kaya nga yung bansa natin ngayon lumulubog sa baha dahil nga ginamit nga yung pondo doon sa flood control at ang ginawa ng mga magnanakaw sa gobyerno ginawa ng ghost project. Kaya wala talaga tayong makukuhang proyekto na pwedeng sabihin natin magiging legacy ni Bongbong Marcos. Kaya ang ginagawa nila ngayon niya credit grabbing. So talagang kung titingnan natin ngayon yung sitwasyon dito, talagang yung budget kinukuha lang po nila at talagang wala silang planong ipatayo dahil nga sayang nga naman ng pera. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.